sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay natin ang misang ito sa karangalan ng mahal na Birhen ng Lazaret, ng mahal na Ina, upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga naapektuhan ng kalamidad. Pagdasal natin ang mga namumuno sa ating bayan. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Iigisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang mga nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Ano pat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, at ang banal kong burol. Lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok, mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda
at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ng Panginoon sa bundok Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunuri matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunuri matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurin matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurin matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating gospel reading ang papuring ibinigay ng isang babae para sa nanay ni Kristo, para sa mahal na Birheng Maria. Aniya, mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ito'y matapos magpalaya si Kristo ng Diablo. Siyempre kasama na dito ang iba pang mga milagrong ginawa niya. At ang makapangyarihan niyang pagkasalita sa harapan lagi ng mga tao. Sino nga ba naman ang hindi mapapasana all para sa nanay, tatay, mga kamag-anakan ni Kristo? Para lang din po tayo kapag mayroong sikat na personalidad, may sinabi sa lipunan, kilala, na kamag-anak natin, kaibigan natin, o kilala lang natin. Baka kung minsan kakilala lang, nakakilala natin. Nagpapapicture tayo kasama nila, pinopost natin. Nagpapa-video greet tayo sa kanila. At walang ano-ano sa usapan sinisingit natin na nakasama natin sila, nakausap natin sila, para makapagyabang lang kumbaga. Sadly, hindi natin inaalam ang buhay ng mga taong ito. O alam naman natin kung minsan ang buhay, di maganda, pinagyayabang pa rin natin sila. Ilan na sa atin yung nag-post ng picture na kasama
ang isang vlogger, content creator, na puro basura ang content, bastos ang content, nagmumura sa kaniyang mga content. Sikat pa-picture na. Ilan sa atin ang nagkukumahog makapagpa-picture sa isang artista na hindi maayos ang ginagawang mga pelikula, hindi maayos ang buhay, hindi magandang impluensya. Ilan din sa atin ang nagpapapicture kasama ang politiko na alam naman natin corrupt o kaya hindi maayos ang buhay. Huwag po muna nating husgahan ang mga taong ito. Sapagkat sigurado ko, oras na may lumabas na isang taniyag na tao, kahit pa hindi maganda, maayos ang kaniyang buhay, sa simbahang ito, marami ang magpapicture sa inyo. Ako hindi sigurado. Pero sigurado kong marami o may ilan sa inyo. Ito'y pagpapakita ng mababang standard natin ng pagiging blessed. Para sa atin, blessed na yung mayaman, makapangyarihan, kilala, sikat, gwapo, maganda, talino, diskarte, tapang. Yan ang hinahangaan natin. Yan ang sinasabi nating blessed. Whether we accept it or not, yan yung naitataas natin. No wonder, may iba sa atin na ibababa ang pagkatao para lamang maging blessed sa standard ng mundo. Ito po ngayon ang kinokorek sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sabihin niya sa atin, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. By the way, hindi ito pagkontra o pag-downgrade sa mahal na ina, ha? Nakakatawa yung mga sekta, mga relihiyon na ginagamit dito pangontra sa mahal na ina. Dito raw ay dinowngrade ni Kristo si Maria. Hello? Sino ba ang unang nakinig at sumunod tumupad sa salita ng Diyos? Ako'y alipin ng Panginoon, sabi ng mahal na ina. Maganap sa akin ang iyong sinabi. Isip-isip din, hindi yung makapanira lang. Anyway, gawin natin mas general yung interpretation. Ang sinasabi ng Panginoon dito, higit sa pagiging blessed sa standard ng mundo, ang pinagpala para sa Kanya ay yung may malalim na relasyon sa Kanya o yung tunay na nagpapakabuting tao. Yun ang higit na mapalad kaysa iba. Kaysa sinong mayaman, kaysa sinong sikat, kaysa sinong makapangyarihan, kaysa sinong gwapo o maganda dyan. Ito yung pinapalakpakan, kilala sa kalangitan. Nitong taong ito ay tinalo ng isang Indian chess player na si Gukesh. Ang world number 1 chess player na si Carlsen. Historic yung pagkapanalo ni Gukesh kay Carlsen. Sabi nga po ng isang chess legend, biggest shock of the year and one of the most painful losses in Carlsen's career. No one expected it, not even Gukesh himself. Hindi niya maisip na matatalo niya talaga sa ganung paraan ang world number 1 chess player na si Carlsen. Kaya hinangaan siya. Ang galing niya. Pero alam po ninyo, mas lumutang yung paghanga sa kanya dahil sa kababaang loob niya. Nung alam na nga pala ni Carlsen, a world number 1, na matalo na siya, nagdamog. Nagulat si Gukesh. Pero kalmado lang siya, bagamat umiyak siya. Hindi siya nag-react ng negatibo. In fairness with Carlsen, nag-sorry naman sa kanya. Pero sinasabi ng mga komentarista, doon mo makikita ang laki na ng ulo ni Carlsen. Pero doon mo rin makikita ang baba ng loob ni Gukesh. Mas lumutang yung galing niya dahil sa kababaang loob niya. Alam po ninyo ang sikreto ni Gukesh? Yung reminder lagi sa kanya ng nanay niya dati pa. At yan, sabi ng nanay niya sa kanya, I will be happy to hear that you are a great chess player. But I will be even happier to hear that you are a good human being. Ganun sana. Higit sa talino, higit sa galing, higit sa yaman, higit sa kasikatan, ang mas tingnan nating pagpapala ay pagiging mapagkumbaba, pagiging matuwid, pagiging mabait, pagiging makatarungan, pagiging makakalikasan, pagiging makabayan, pagiging mapagbigay, pagiging makatiyos. Hindi yung pagiging makamundo o yung makamundong mga pagpapala o kadakilaan lang. Upang mapuno ang lipunan natin, gayon din ang tahanan natin ng mga taong ang prioridad ay maging mabuting tao. Ang prioridad ay magkaroon ng malalim na relasyon kay Kristo. Magtataka pa ba tayo kung bakit ganito ang bayan natin? Ang daming matatalino.
Daming magagaling, ang daming mayaman, ang daming sikat. Pero bakit ganito tayo? Kasi maraming may sinabi, pero hindi mo masabing talagang mabuti. Kaya hindi maging mabuti ang bayan na ito. Sana po, mas pahalagahan natin ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon natin, ang pagiging tunay na mabuting tao. Kaya't i-prioridad din natin yung mga makatutulong upang ito ay makamit natin sa biyaya ng Diyos. Magsimba, magdasal. Kaya nakalulungkot yung halimbawa sa eskwelahan, hindi man ginagawang prioridad ang pagbabasa ng Biblia. May mga katikista na kinakailangan pang mamamalimos ng oras sa school coordinator, sa principal, para magkaroon lamang ng katisismo ang mga bata, para turuan lamang sila ng mabuting asal. Hindi na prioridad ang values education. Buti sana kung nagagawa ito sa tahanan. Buti sana kung hindi pabaya ang magulang. Buti sana kung mabuting tao rin talaga ang mga magulang. And then magtataka tayo kung bakit ganito ang ating bayan. Simulan na lang natin sa ating mga sarili-sariling tahanan. Sigurado po ba tayong maayos ang ating pamilya? Pag sinabing maayos, hindi lamang yung nakakakain tayo 3 beses ang araw, may merienda pa. Hindi lamang yung matatalino at napagtapos mo mga anak mo. Hindi lamang yung may pera kayo. Hindi lamang yung buong pamilya ninyo. Sapagkat pwedeng sa isang idlap mawala ang lahat ng ito. Ang pagiging maayos ng pamilya ay ang Diyos, ang sentro ng kanilang pag-asama. Ang pagiging maayos ng pamilya ay pagiging mabuti ng mga magulang, pagiging mabuti ng mga anak, pagiging mabuti ng bawat miyembro nito. Yun ang pagiging maayos na pamilya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang totoo tayong mablessed. Marami sa atin kung minsan ang naghahanap ng ibang blessing. Pero yung tunay na blessing na inaabot, inaalok na ng Panginoon sa atin, yung tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya, i-snap natin. And then, iisipin natin hindi tayo blessed. Iba lang talaga yung mga blessing na pinaprioridad natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Wala namang hindi kakayanin gawin ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. You are blessed. Ang samo ko. Kung si Jesus ay nasa, alam kong diringgin ng Diyos. You are blessed. Kasi mahal ka ng Diyos. Ayaw mo lang paniwalaan. Kung ako'y magtatapat, lumalayo lang tayo sa Kanyang pagmamahal. Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo kung maramdaman ang totoong biyaya. Ikaw sa buhay ko. Patawad sa maraming mga pagkakataong ang hinihiling ko ay mga biyayang galing sa iyo. Hindi ikaw na pinagmumulan ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon, at ako ang tinuturing mong mahalagang biyaya para sa iyo. Tulungan mo kung ganun din ang maging tingin ko sa iyo. Upang hindi ako gaanong maghanap, upang makita ko ang nasa sa akin na, upang makita kong mahal mo ko, na hindi mo ko pinababayaan, na kahit anong mangyari, hindi mo ko iiwan. Ang ibang mga blessings ay secondary na lang. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah!
sa atin. Siya Ang ating mahal na ina ay punong-puno ng grasya. Bless na bless. babalik sa Mahirap lang siya. atin. Hindi siya kilala. Marami siyang mga naging problema, pero punong-puno sa kasya ng Diyos eh. Yun ang blessing eh. Babalik ang Panginoon upang na tayo ay Tayo ay kunin. mayroong magandang mangyayari sa iyo. Madali lang ang lahat ng mga biyaya, kapatid. Basta ang Diyos ang siyang maunang pumupa sa ating puso kung lalapit ka kay Jesus. Laging magdasal, magsimba. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. If you seek God with all your heart, you will find Him. But if you seek Him with all your heart, dapat gustuhin mo siya. Higit pa sa mga biyayang hinihiling mo sa kanya. At mararamdaman mo siya. At masasabi mo, blessed God. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. At ubayan mo't maghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo. Manalangin tayo, mga ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagitawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapa na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan mo, Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa iyo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalalang nahapis ang Diyos ang siyang alim. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pagdaluhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikiisa, sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.